search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And King of endless worth, no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. And I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you ever require. And you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. And I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And we give you the highest praise. And we give you the highest praise. And we give you the highest praise. And Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Oh, and we give you the highest praise. And we give you the highest praise. And we give you the highest praise. And Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Oh, Jesus, our Savior, you're worthy of it all. King Jesus, our Savior, you're worthy of it all. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Bahagi po ng ating pong Wednesday online worship ay ang ating pagbubulay po sa hapong ito. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil bagamat hindi po tayo nagkakaroon po ng sama-samang gawain, ay may kaparaanan po para tayo ay
magkapalakasan sa isa't isa, at kahit sa ganitong paraan ay magkakitaan, mabuti ang Diyos. At sa ating pagbubulay ngayong hapon, nais ko po na buksan natin ang ating mga Biblia sa Awit, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 6. Babasahin ko po para sa inyo. Ang sabi po ay ganito: Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusan niya ay nakalaan. Siya ay ihihiwalay sa kalipunan ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ito pong awit Kabanata 1 ay mapapansin natin na matapos na banggitin ang napakagandang salita, mapalad ang tao, ay sinundan kaagad ito ng mga negatibong babala o madiin na mga payo. Huwag makinig sa payo ng masama. Huwag sumunod sa mga maling halimbawa. Huwag sumama at makisangkot sa gawaing masama. May dalawang dahilan daw bakit ganito ang pagkakaayos po ng unang salmo. Bakit ang kaagad na pambungad niya ay isang negatibong babala, madiin na payo? Ang unang dahilan daw ay sapagkat ang salmo na ito ay nagsimula kung saan tayo naroroon. Sa likas po nating kalagayan, tayo po ay mga masasamang tao. Sabi ng Biblia, wicked. Tayo ay mga makasalanan, sinners. Tayo ay kabilang noon sa mga mockers, mapangutya, nakikisangkot sa kung ano ang mali at kung ano ang hindi tama. Minamali natin ang tama, minamali ang katotohanan, pinagtatawanan kung ano pa ang gawaing mabuti, at itinuturing na marumi ang gawaing banal, at ang pinopromote ay ang kasalanan. Alam po ninyo, itong salita daw na mapalad ay lalong pinatingkad ang kagandahan nito gamit po ang napakasama at napakapangit na larawan ng ating buhay kung saan tayo kinuha ng Diyos, kung saan tayo hinugot ng Diyos. Tayo na mga masama, makasalanan, mapangutya, mapagsangkot sa mga gawaing masama, ay iniligtas ng Diyos, hinango ng Diyos. Kaya napakapalad nga na maituturing ang isang katulad natin na iniligtas ng Diyos. Sabi nga, kung gusto mo raw na makita ang kagandahan ng buhay na nakay Kristo, ilagay mo si Satanas sa iyong likuran bilang background ng iyong nakaraan. E di ang ganda-ganda mo nga, masasabi ngang napakapalad. Pangalawang dahilan daw bakit ang salmo na ito ay nagpasimula sa isang negatibong babala ay ito: definition requires distinction. Para daw kitang-kita ang kahulugan ay kinakailangang maipakita ang kakaibahan. Alam po ninyo, ang Biblia po ay meron pong ganitong pattern. Sa unang aklat pa lang po ng Biblia, ang aklat ng Genesis, ay makikita po natin ang mga sumusunod. Ang kaibahan ng langit at ng lupa, ng araw at gabi, ng itaas at ng kalaliman, ng tubig at tuyong lupa, ang kaibahan ng liwanag at ng dilim, mga nilikhang pangdagat, pangtubig at mga nilikhang panglupa, ang kakaibahan
ng nilikhang lalaki at nilikhang babae. At maging sa bagong tipan po, ang Panginoong Kristo, ginamit din po ang ganitong distinction. Ang sabi ni Lord, may maluwag na daan, marami ang dumadaan, subalit mayroong makipot na daan. Kakaunti lamang ang nakakasumpo. May pundasyon na matibay, pundasyong bato, pero may pundasyong mahina, pundasyong buhangin. Dito po sa unang salmo, makikita natin ang pattern na ito. Pansinin po ninyo, kung babasahin po ninyo ang 6 na verses sa salmo na ito, makikita natin na ang taong mapalad ay ibang-iba sa taong makasalanan, sa taong mapapahamak. Ang taong mapalad daw, ang kasiyahan niya ay ang sumunod sa kautusan ni Yahweh at bulay-bulayin ito araw at gabi. Samantala ang taong masama, ang taong makasalanan, ang kasiyahan niya ay ang gumawa ng kasamaan, gumawa ng kasalanan, makisangkot sa hindi tama. Yun daw taong mapalad ay itinulad sa isang punong kahoy na nakatanim sa tabing batisan. Sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan. Samantala ang taong makasalanan ay ibang-iba. Ang katulad niyang ipa na tinatangay ng hangin. Yun daw taong mapalad ay mapapabilang sa kalipunan ng mga banal na ililigtas ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Samantala ang taong masama ay mapapabilang sa mga mapapahamak na sa araw ng paghuhukom ang hantungan nila ay kapahamakan. Alam po ninyo, hindi lamang po dito sa Salmo 1 makikita ang pattern na ito. Tingnan po ninyo, sa awit 92, talatang 7, ay ganito ang sinasabi. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapahamakan. Talatang 12, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, cedar ang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay. Mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na si Yahweh ay tunay na matuwid, siya kong sanggalang, matatag na batong walang karumihan. Kitang-kita yung taong masama, kahit na umunlad, kapahamakan ang kahahantungan. Samantala itong taong matuwid, itinulad sa isang matibay na puno, sa isang malabay na kahoy, nakatanim sa tahanan ng Diyos, sa templo ng Diyos, nagbubunga. Kahit na tumanda, luntian pa rin ang dahon, laging sariwa. Sapagkat sa taong matuwid, may patotoo ang Diyos. Na siya ay matuwid, siya ang sanggalang, siya ang matatag, at batong walang karumihan. Ito rin po ang sinasabi sa Jeremias 17, napakaganda ng pagkakabanggit ng banal na kasulatan dito. Ang sabi po sa talatang 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Napakagandang pagsasalarawan. Ibang-iba talaga ang buhay ng isang taong mapalad, isang taong matuwid, at ang buhay ng isang taong masama, isang taong makasalanan.
iba ang kanilang kahahantungan. Ginawang klarong-klaro po ng Biblia ang pagkakaiba ng dalawang ito, taong matuwid at ang taong masama. Upang hindi tayo madaya ng ating kaaway at hindi tayo mabola mismo ng ating mga sarili. Bakit po? Sapagkat tandaan natin, deception, blur, distinction. Ibig sabihin ito, kapag nadaya ang isang tao, malalabuan ang kanyang kaisipan. Tingnan nyo, sa unang tukso na ginawa ng Diablo sa unang tao, hindi naman sinabi ng Diablo na, gusto mo bang maging miserable ang buhay mo? Gusto mo bang lumayas sa hardin na ito? Hindi po. Ang sabi po ng Diablo, magiging parang Diyos kayo. At nahulog ang tao. Hindi niya tinindigan ang katotohanan na ang Diyos ay nag-iisang Diyos. At kailanman ang isang nilikha ay hindi magiging Diyos. Hindi niya sinabi, hindi pwede yon. Ang Diyos ay nag-iisang Diyos na siyang manlilikha namin. At kami ay Kanya lamang mga nilalang. Nang marinig niya na magiging parang Diyos sila, pumasok ang tukso. Alam po ninyo, kapag nadaig na ng tukso ang isang tao, tingnan ninyo kung ano ang nasa sa isip nito. Di ho ba't ang sinasabi ng mga taong nadadaig ng tukso, bakit? Ako lang ba ang gumagawa nito? Paminsan-minsan ko lang naman nagagawa ito At saka, diversyon ko lang naman ito. Tao lang tol. May perpekto ba? Mahina ako Hindi ko kaya. Nakita nyo? Ang tukso ay lumalabo sa kaisipan ng isang tao. At ang isa sa matinding deception ay ang ma-deceive mo ang iyong sarili. Yung bang ang tingin mo ay okay ka, pero hindi pala. Ang tingin ng tao, Kristiyano siya, pero sa katotohanan ay hindi naman pala. Ang akala niya ay ligtas siya, subalit ang dulo pala ay kapahamakan. Ang buong pag-asa niya ay pupunta siya sa langit, yun pala ay pupunta siya sa impyerno. Alam po ninyo, mga kapatid ko, isipin niyo po ito, mismo ang Panginoong Kristo ay meron po siyang babala. Mateo 7, talatang 15 at 20. Ang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga huwan. At kaagad sinabi po niya, sa talatang 21, 22 hanggang 23 ang ganito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Klarong-klaro. Ang sabi ng Panginoong Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. At dinefine niya, sino ba ang makapapasok? Ang sabi niya, yung tao na sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At nakakalungkot po isipin, may mga taong tinura ng Panginoong Kristo na gumagawa ng mga espiritual na gawain, makarelihiyong mga paglilingkod, pangangaral, pagpapalayas ng demonyo, paggawa ng himala. Nasa kanilang buong akala, sila'y okay, papasok sa kaharian ng Diyos. Subalit ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Ang simpleng dahilan po, sapagkat kasabay ng kanilang ginagawang mga paglilingkod, ay gumagawa din sila ng masama. Hindi pwedeng pagsamahin niyo. So napakalaking trahedya po nito.
Kaya dapat po klarong-klaro ang kalalagayan mo, ang kalalagayan ko, ayon sa liwanag ng Biblia at ayon sa Diyos mismo. Siya mismo nagsabi sa Juan, Kabanata 10, talatang 27 hanggang 29. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Alam po ninyo, mahalaga nakilala mo ang Panginoon. Pero ang pinakamahalaga, yung ikaw ay kinikilala ng Panginoon bilang Kanya. Ang sabi ni Lord, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Sila itong binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi maaagaw sa aking mga kamay at maging sa kamay ng aking Ama. Kaya mga kapatid ko, dito po sa pagbubulay natin na ito ay atin pong maingat na tingnan ang ating tunay na kalalagayan. Lalo na sa panahon ngayon na ang impluwensya ng simbahan ay wala, mag-isa tayo sa ating mga tahanan o kasama ang ating pamilya, personal nating inaalagaan ang ating relasyon sa Diyos at ang ating buhay panalangin, dito talaga makikita ang tunay na pagkakristyano ng bawat isa. Naaalagaan ba natin? Tayo po sa ating church, sinisika po ng inyong mga lingkod, kasama ang pastoral team, na maalagaan po kayo spiritually. Araw-araw na devotion ang ipinapasa sa inyo, online worship ng linggo at ng Miyerkules ang ibinibigay, subalit wala nang hihigit pa sa isang personal mong pag-aalaga sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong sariling pagpapaunlad ng iyong pananampalataya. So kung babasahin po natin sa ating pagtatapos itong salmo na ito, ganito natin babasahin. Ipapakita natin ang sinasabi ng Biblia na pagkakaiba ng taong mapalad kaysa taong masama at mapapahamak. Una po, babasahin natin ang taong masama, ang taong mapapahamak. Ang taong masama, ang taong mapapahamak ay nakikinig sa payo ng masama. Sumusunod sa masama na halimbawa, nakikisama sa mga kumukutya at nakikisangkot sa gawaing masama. Ang taong masama ay masama ang kanyang mga gawa. Ang katulad niya ay isang ipa na hangin ang siyang nagtatangay. At sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan. Siya ay ihihiwalay sa kalipunan ng mga banal. At ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Samantala po ang taong mapalad, sinasabi ng Salmo Kabanata 1, ang taong mapalad ay hindi nakikinig sa payo ng masama. Hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip ang kasiyahan ng isang taong mapalad ay ang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Kaya ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. At anumang gawin ay nakatitiyak namang tatagumpay. Ang taong mapalad, si Yahweh ang pumapatnubay. Kapatid ko, sa ating pagtatapos ay nais ko pong ipayo sa inyo na atin pong ipanalangin sa Diyos ang panalangin ng isang salmista sa awit 139, talatang 23 hanggang 24. Ang sabi po dito, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. So bawat isa sa ating nakikinig ng mensahe na ito ay nawa ay magkaroon ng isang personal na pagsisiyasat at hayaan natin ang Diyos mismo ang sumiyasat ng ating puso at ng ating isip upang ipakita sa atin ang tunay nating katatayuan sa Kanyang harapan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
hanggang sa muli po nating pagkikita. Ating pong basahin ang Hebreo 4:6-16, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong napakabuti mo po sa bawat po sa amin. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan. Tunay nga po Lord na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na kailanman Panginoon na hindi mo po kami pinababayaan na yung mga anak kahit po sa ganitong kalagayan na may krisis po ang buong sandaigdigan. Naroon ka pa rin po Panginoon na patuloy Lord na gumagabay sa bawat isa po sa amin. Tunay nga pong napakabuti mo po Panginoon. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Sa oras po na to Panginoon ay patuloy po namin inilalapit sa iyo o Diyos. Na nawa Lord yung COVID na to Panginoon, mga viruses na to Lord, na hindi po namin nakikita, subalit napakahirap po Panginoon na kalaban sapagkat ito'y karamdaman na hindi po namin alam kung kami ay mayroon o kung paano po ito Panginoon Lord magtatapos. Tulungan mo nawa Panginoon na nawa Lord ay maawat mahabag na po kayo Panginoon, na sana Lord ay yun na po Panginoon pawiin, malusaw na po Panginoon ang virus na to at mawala na po sa biyaya mo po Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin Panginoon na ang lahat ng ito ay may layunin, na sa bawat sa po sa amin sa buong sandaigdigan, na iyo po ang Panginoong ipinakikita na iisa lamang Lord ang Diyos namin. Ikaw yung Diyos na may kontrol ng lahat. Maraming salamat po Panginoon sapagkat ito ay isang spiritual awakening sa bawat isa po ng mga anak mo at sa buong mundo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon. Sa oras po na to, dinudulog po namin ang mga frontliners. We pray po Panginoon sa mga doctors, nurses, sa mga volunteers, sa mga janitors na at sa mga iba't iba po Panginoon utility men na kung saan Lord ay naka-expose po sila Panginoon sa karamdamang ito. Hinihiling po namin ang iba yung pag-iingat mo po sa kanila, kalakasan ng kanilang mga immune system, Ama. Dalangin din po namin o Diyos sa mga kapulisan, mga army, mga barangay tanod, mga volunteers. Lord, we pray for them na nasa daan po sila maghapon sa init, nagtatyaga po sila, matugunan lang po Panginoon ang kanila pong kalinga at pagmamalasakit sa mga tao. Maraming salamat po sa buhay po nila. Ingatan mo rin po sila Lord at proteksyonan ng iyong Panginoon Holy Precious Blood be upon them Lord. Maraming salamat po Panginoon sa kanila pong katyagaan Panginoon at pagmamalasakit. Dinudulog din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong Presidente, kung saan, Lord, ay salamat, Panginoon, sa aming Presidente ng aming pong bansang Pilipinas, sapagkat siya po ay nakita po namin ang kanya pong pagmamalasakit sa bawat isa po sa amin na mga mamamayan ng bansa. Maraming salamat po at patuloy na bigyan po siya ng kalakasan ng kanyang lupang katawan, higit sa lahat, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, na gagawin niya sa bawat araw, decisions making. Patnubayan mo po ang kanyang mga department heads, mga advisor po niya na nawa, Lord, ay patuloy na bigyan po sila ng wisdom kung paano po, Panginoon, gagawin para po sa pag-iingat na po ng taong bayan at sa mga rules and regulations na kanilang pinatutupad. Nawa po, Panginoon, na iyo po sila po, Panginoon, turuan. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng aming President. At dalangin din po namin, Lord, ang World Health Organization, kung saan, Lord, sa buong mundo, Lord, ay silang nangangasiwa sa mga kalusugan po ng bawat mga bansa at mga batas. We pray for them, Lord. Iba yung katalinuhan, Lord, ang ipagkaloob po sa kanila. Dalangin din po namin ang Department of Health namin, Panginoon, dito sa bansa po namin. Hiniling po namin, tulungan din po sila sa pag-organize po ng mga bagay-bagay na dapat po ng mga testing na
equipment para po sa COVID. We pray, Lord, na marami pa pong laboratory ang ma-produce po, Panginoon, sa aming pong bansa. Pang sa ganun, Panginoon, mapigilan na po ang pagkalat ng COVID. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo. In spite of, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa crisis na to, ay naroon pa rin po, Lord, na marami pong mga COVID patients, Panginoon, na nagsisigaling. At yun po, Panginoon, ay dahil sa iyo. Maraming salamat po sa iyong katugunan sa mga panalangin po ng iyong mga anak. Dalangin din po namin ngayon, Lord, yung mga COVID patients na nasa hospital ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao, Lord. Pwede po ba na hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay? Pagalingin mo po sila, Panginoon, sa kanila po mga karamdaman. At maalala po nila, Panginoon, na may Diyos na siya magpapagaling lamang po sa kanila. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa oras na to, Lord, na sabay-sabay po kami nananalangin magkakapatid, ay kumikilos na po ang iyong banal na Espiritu sa kanila, Panginoon, at sila'y pagagalingin mo po sa kanila po mga karamdaman. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Lord, sa oras po na to, dinudulog po namin ang aming pong iglesia. Tunay nga pong napaka-buti mo po sa iglesia po ng Gatbuka. Maraming salamat po sa aming pong mga workers, ang aming Pastor Jules Wigan, ang kanya pong si Ate Lisa at ang kanyang buong pamilya, maging si Jack Listy, at si Pastor Jomar, Panginoon, buong pong pamilya po nila, Lord, we pray po din na ingatan mo rin po sila at bigyan mo po sila, Panginoon, ng magandang kalusugan, patuloy na makarecover si Jack Listy sa kanya pong operation. Salamat po, Panginoon, at tugunin mo po lahat ang mga pangailangan ng iyong mga anak po na ito. Maraming salamat din po sa buhay ng bawat isang mga pamilya, Panginoon, ng Gatbuka. Lord, bless mo po ang bawat pamilya, patuloy na pagpalain, Panginoon, at ang pagmamahalan, pagsusunuran, at patuloy na provisions mo po at kalusugan ang siya po, Panginoon, maranasan ng bawat pamilya ng Gatbuka IRM. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin dinudulog, Panginoon, ang lahat po ng pangailangan namin, ang mga senior citizens din po, Panginoon. We pray, Lord, na proteksyonan mo rin po, Panginoon, sila sa kabila ng kanila po, Panginoon, mga mahihinang katawan na po. We still pray for them, Lord. Ingatan mo po sila sa bawat tahanan. Dalangin ko din nga po yung may mga karamdaman sa oras na to. Lord, sino man po sila, O Diyos, dalawin mo po sila at iyo po, Panginoon, silang pagalingin. Maraming salamat po, Panginoon, at ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng aming kabalisahan sa buhay, sapagkat nangako ka, Panginoon, sa amin na ilagak namin ang aming kabalisahan sa buhay, sapagkat kami iyong ipinagmamalasakit. Maraming salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Sabi mo, hindi mo po kami iiwang pababayaan, kaya hindi po kami, Panginoon, mag-iintindi sa lahat po ng mangyayari pa o ng mga bagay na mangyayari sa araw ng bukas, sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat. Maraming salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga leaders na ginagamit mo po sa aming iglesia. Salamat po sa mga program committee para po maayos ang ganito po, Panginoon, pagsamba namin ng online. Hindi man po kami magkita-kita, naroon pa rin po, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo. Tunay nga po, pagpalain mo po ang mga anak mo po ito na patuloy, Lord, na gumaganap ng kanila pong mga ministeryo. Kahit po, Panginoon, sila ma-expose, Panginoon, sa anong po mga balakid na nangyayari po sa aming community. Lord, inaalala nga po pala namin, Lord, yung ministry, Panginoon, ng aming pastor sa Gatbuka. Tunay nga pong napakabuti mo po, Panginoon, sapagkat, Lord, kahit po may ganitong sitwasyon ay nakapag-ministeryo po, Panginoon, ng iglesia para po marami pong mga kaluluwa pa ang siyang maligtas. Maraming salamat. Naway mga salita mo na naririnig, Panginoon, sa community, Lord, ng Gatbuka ay patuloy pong tumingin sa kanilang mga puso at sa oras po na makalaya po kami sa mga pandemic na to, Lord. We pray, Lord, na magkasama-sama na po kami sa isang iglesia, na kami po ay sasama-sama magpapasalamat, magpupuri, Panginoon, sa iyo. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, yung mga scientists, yung mga dalubhasa sa kalusugan na ngayon po ay nagsisearch po sila para po sa vaccine. Lord, tulungan mo po, Panginoon. Please, Lord, nakikiusap po kami. Sana po mayroon na pong gamot na ma-produce. Maraming salamat po, Panginoon. Umaasa po kami na sa tulong at biyaya mo, patuloy po kami
magaling sa iyong sasamba. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin.